So yun mga kabataan, yun at panoorin po natin ang ating Pangulong PRD, President Rua Rodrigo Duterte. So panoorin natin yung kanyang press conference na ito at talagang tinalakay niya kung ano ang takbo ng gobyerno ngayong 2024 sa panahon ng ngayong BBM. Kung anong masasabi niya, panoorin po natin. Talagang napakaganda rito mga kabatang yung press conference ni Pangulong Roa Rodrigo Duterte. So yun. Hiram nga ng pera eh. Ang gobyerno na ito, walang project. Wala kang nakikita ng project. Maintenance na lang. Kasi ayuda, ano yan, akap, ayuda. Tupad. Yun, naubos doon. Naubos ni Romualdez kasi Romualdez, congressman lang, pero left and right ang pamigay niya. Oh, may tag 5 mil kayo ngayon. Nakita ko sa CCTV kagabi. Pera natin. Sus Mario Joseph Ginoo Romualdez, oy. Awa ka naman sana sa amin. Yung 89. Ang Maharlika Fund, ang target nila sa ang 250 billion. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan, pera rin ng mga taga-gobyerno yang empleyado. Kami sa namin. Sa mga trabahante yan, housing loan ka, ito kinuha, binigay para ayuda. Ang mga membro nito, hindi na makaloon, enrollment ng mga bata, mahirapan sila nito kasi magkakaroon ito ng anomaly sa flow ng ang SSS kinuha rin 62 billion. Private lang yan. Para sa mga empleyado, LBP 62 billion. DBP 62 billion. Kaya iyang sa sundalo, pati yung retirement nila patayan. Given all these predicaments, sir, you have the legal basis on the misuse of funds. Kaya meron Are na there legal remedies in your mind to meron na. Lahat ito, the example yung PhilHealth na binara sila, yun yan. Hindi man nila pera ito lahat. Ito ang problema ngayon. Gastusin nila ito, naiwan what is left from the original nila. Kagaya nitong PhilHealth, 89 billion. Ang naiwan, 29 billion na lang. So, kung walang pera, anong gawin nila? Maghiram. But they juggle Foreign people's borrowing. money. Wala na silang majagul dyan. Ano ba jagul-jagul? Tignan mo. Bakit ang majagul? They transfer them, di ba, from private to government. Hindi na ito, hindi na kailangan i-jagul. Andiyan na sa kanilang kamay. Ano pa jagulin nila yan? They would spend it. Ayuda. Hindi na may jagul mo yung ayuda. Will you initiate the filing of charges? Will you initiate the filing of charges? Or will you make a move to stop the government from taking Meron, loans? it is, tignan natin ang resulta sa Supreme Court, yung sa PhilHealth ngayon. So, para magkaroon tayo ng predicate of how to go about. They fear that you will call for a mass movement in Davao City given the situation from the PhilHealth to the Quadcom and Tignan ko lang. extrajudicial killings.
kung ano ako Mass mobilization of people power for that. ang alam ko ang sinong pupunta lang doon, ikaw pati ako. Bakit ka man Dumala ka, sir, no? alam ko man ang walang pupunta doon. Why? Magmass movement ako, tayong dalawa lang. Sir, ano sila, sir, na nawala na daw tong the magic of Duterte crowd? Magic, wala na. Matagal na yung walang magic. Sinabi ko, retired na ako. But when you say that, Hindi ko na, I do not need to be on the front or at the back or on the side. Retired na ako. Ang rating ko, baski ilagay mo ako dyan sa 1 to 10, mamili ka, 2, 3, 4, 5, 9. Wala na ako. Ano bang Duterte magic? Ano? ikaw lang may Wala na makatawag ako. ng crowd. It's only your word that can compel people to come together and raise the common voice of Istorya lang yan, media, kaya ganun. Ganun man ginawa ko noon, wala man lagi. Di ba? Tulo. So when you say that, it's the other way around, no? The history of the Duterte leadership in Davao says, pag sinabi mo yan, iba yung nangyayari. Pag sinabi mong wala. Wala na. Ang tao, hindi na nakikinig sa akin yan. Kasi wala na akong power, matanda na ako. Nagkakay na ako, kaya the last time ako nagmotor, hindi ko na talaga kaya. 7 months ago, nagmotor ako uli. Kalakad pa man ako ng husto. Nung natumba ako, may kunting crack na dito. Ayaw ko na rin mag-opera. Kay balitan man ang nikap. Sabi ko, pagkatapos sabi ko, ano dok, mag-cane pa rin ako. Oo, mag-cane ka. O di, ayaw na lang ko operahin, mag-cane na lang ko. Sugar cane na lang taan eh. Mayor, Natumba ako mga 7 months ago. Kaya ako, okay pa man sana ako. Tatawa, hindi pa ako hindi ako inutil. Ang masakit pa, kaya nga nagmotor ako ng magaan. Yung 600 lang, 800 kasi yung 1,000, 1,100. Yung Honda na blue na wala pa, matagal na talaga. Pag ko, hindi ko nabawi sa may... Sir, given the situation na may perceived na problema between the Duterte and the Marcoses camp, ano yung advice mo sa mga tao who are wanting and who needed to hear your voice to bring back the people together? To all Filipinos now listening to me, punta kayo kay Marcos lahat. Tingnan natin kung anong mangyari. Mga Pilipino, nakikiusap ako. Punta kayo kay Marcos, hindi kami nakipag-contest kay Marcos. Never. Wala kaming billion, trillion na nakadeposito sa kung saan ang bangko. Sa utak lang yan na Trillanes. Mayor, tinuto nakapile lang ang kaso po kang Trillanes? Ano? Itong mag-file ang kaso kay Trillanes, nakapile na po? Wala pa ako, natumbang ako sa motor. Nag-file na ba yung kaso kay Trillanes after the Quadcom hearing? Kaya nga, alam mo yung pinapakita mo ng bangko, fake talaga yan. Hindi ka makakuha ng... Kung magkuha ka sa bangko ng papel, bawal rin yan. Ngayon, kung balandra mo, bawal rin yan. Ipinasok mo doon sa Quadcom, use of falsified documents, another crime yan. Alam mo, hindi ko na kasi... Mayor, yung sinasabing disbarment daw laban kay Vice President at impeachment against the VP, ano comment ito doon? Sinday? Opo.
Kay kaligayan lang, hindi impeach nila. Total, malayo pa man yung 2028. Di magpasyal sa mga pasyal. So she's running in 2028 for president. Hindi, wala siguro. Sabi mo kasi malayo pa ang 2028. Therefore, yun ang conclusion. Kaya pa, malayo pa. Doon na tayo, pagdating natin, mag-decide tayo kung tama na yung sabi ko nga kay Inday, tama na yung Vice President. Total, tatay niyan, Presidente man. Okay na yan. Mr. President, have you ever, there were reports So yun mga kabatang, nakita natin yung sinabi ni Pangulong Duterte. Kinama na. Talagang mag-isip-isip na kayo mga kababayan ko. Talagang tiis-tiis lang muna. Talagang alam na po natin kung sino ang kung sino talaga ang namumuno sa Pilipinas na mabuti ang ginagawa. So yun mga kabatang, comment down below dyan sa ating comment section. Kung ano masasabi nyo sa sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte.